yung costume ni Mikay sa ballet? Request kasi niya ate. Gusto niya kasi kumikinang siya tulad ng mga classmates niya. Alam mo ba, napakahusay niya talaga. Para siyang lumilipad sa hangin kapag sumasayaw. Tsaka biruin mo, araw-araw ba naman siya mag-practice? I feel so bad. Alam mo, sa dami ng ginagawa ko sa trabaho, kay Marco, hindi ko na nasamahan si Mikay sa practice niya. Ate, okay lang yun. Pinapaintindi ko naman kay Mika yung sitwasyon eh. Sinasabi ko na busy yung mami niya. Tsaka nandito naman ako para samahan siya. Pero ako dapat kasi yung sumama sa kanya kasi ako yung mami niya eh. Ako dapat yung nag-cheer sa kanya. Ako dapat yung gumagawa ng costume niya. Ate, kaya nga ako nandito eh. Para yung mga bagay na hindi mo kayang asikasuhin, ako na muna. Salamat, Angel. Ate, ako nga dapat yung magpasalamat sa'yo eh. Sa lahat ng kabutihan na ginawa mo para sa akin. Alam mo, hindi ko talaga nagsasawang ipagtanggol ako. Vanessa? Vanessa! Ma, ano meron? Yang asawa mo? Traidor. Excuse me? Mawalang galang lang ho pero wag naman po kayo mag-eskandalo dito. Mahiya naman po kayo sa may-ari ng bahay. What's this about again, Ma? Vanessa? Vanessa, ikaw magkikwento sa asawa mong ginawa mo? O ako na? Last night habang tulog ka, tinawagan ko si Inspector Season. What? Why? Inamin ko sa kanya na sa akin yung phone ni Trixie. You promised to surrender the cell phone. Love. Marco, dumating kanina si Inspector Season. Hinahanap yung cellphone sa akin. Sinabi ko na lang na balak ko talaga i-surrender yon, kaya lang gabi na. Pero i-report ko talaga. Mabuti na lang napakiusapan ko, kundi pati ako nakasuhan ng obstruction of justice. Dad, I can explain. Explain? Explain what? Your insubordination? Sinuway mo mautos ko, pinahamak mo kami ng asawa mo. You're so selfish, Vanessa. And I thought you were family. Family does not betray each other. Love. Bakit mo naman ginawa yun? Di ba may usapan na tayo nila, Dad? Because your wife is a self-serving backstabber who wants to tear this family apart. Katulad ng ginawa ni Judas kay Jesus. Kaya ikaw ang dapat sa'yo. Dapat kang makunakalituhan. Aray! Tama na! Ma! Bitaw mo si Vanessa, Ma! Ma! Bitaw mo si Vanessa! Sabi ng tama na eh! Kung hindi mo tigilan sa kanya ate ko, gigripuhin ko yung leg mo! Jane, bitawan mo yan. Ano Angel, ba? stop! Bago niyo sa kanya ate ko, sa akin muna kayo dadaan! Angel! Jane, ano ba? Kita mo na? Gusto mo ba ipahamak yung anak ko? Kayong dalawang magkapatid ng kriminal! Kayong dapat makulong, hindi ako! Hindi ko gusto idiin si Marco. God knows I will do anything and everything to protect him. Then why did you surrender the phone to the police? To prove his alibi. Na hindi si Marco ang kumuha ng cellphone ni Trixie. Look, Ma, Dad, hindi naman kasi talaga hinawakan ni Marco yung phone ni Trixie eh. Which means wala doon yung fingerprints ni Marco. Kapag nalaman to ng investigador, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Marco. Someone is setting him up. Ate, naniniwala ka ba talaga na may nag-frame up kay Kuya Marco? Yes! That's the only reason kung bakit mapupunta yung phone ni Trixie sa gamit ni Marco. Hindi si Marco ang kumidnap kay Trixie, someone else did. Kaya kailangan natin malaman kung sino yon para maklear na yung pangalan ni Marco. If that was your plan, you should have told me before going to the police. Ang hirap sa'yo. Wala kang tiwala sa akin. No, Dad. I'm sorry, pero ikaw pa yung nawalan ng tiwala kay Marco this time. If you believe your son is innocent, di niyo na sana tinago yung phone ni Trixie. Naniwala ka na sana na may nagpa-frame up kay Marco.